Sa isang emosyonal ng panayam ng kapuso mo, Jessica Soho, ipinakita ni Eman Bacosa Pacquiao, ang anak sa labas ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ang kanyang simpleng bahay na nagsilbing saksi sa mga pinagdaanan niya habang lumalaki. Hindi tulad ng marangyang mansyon ng pamilya ni Pacquiao sa General Santos o sa Maynila, ang bahay ni Eman ay payak, maliit at gawa sa magagaan na materyales. Isang karaniwang tahanan sa probinsya na nagpapakita ng kababaan ng kanyang pamumuhay noon. Ayon kay Eman, doon siya lumaki kasama ang kanyang ina na si Joanna Rose Bacosa na siyang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa bahay na yon, naramdaman niyang hirap ng buhay, ang kakulangan sa pera at higit sa lahat, ang lungkot ng paglaking hindi niya nakakasama ang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita ng kanilang tahanan ang katatagan at pagmamahal ng mag-ina. Sa panayam, ibinahagi ni Eman na lumaki siyang madalas mapagtuksohan at mabuli dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Marami raw ang nagtatanong sa kanya kung totoo bang anak siya ng boksingero at minsan ay nasasaktan siya sa mga mapanuyang komento. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang magpursige sa buhay. Ipinakita sa KMJS kung gaano kasimple ang lugar na kinalakihan niya. Walang engranding kagamitan, walang mga mamahaling gamit, ngunit puno ng kwento ng pagsisikap at pananampalataya. Hindi ako lumaki sa karangyaan, sabi ni Eman. Pero lumaki ako sa pagmamahal ng nanay ko, at para sa akin, sapat na yun. Mula sa simpleng bahay na yun, nagsimula ang kanyang pangarap na maging boksingero gaya ng kanyang ama. Sa maliit nilang bakuran, doon niya unang tinamaan ang lumang punching bag na gawa sa lumang tela. Doon din siya nangangarap na balang araw ay makikilala hindi lang bilang anak ni Manny Pacquiao, kundi bilang Eman Bacosa Pacquiao, ang sariling tao at mandirigma. Ayon sa kanya, nagsimula siyang mag-ensayo sa murang edad at ginamit ang pangalang Eman Bacosa sa una niyang mga laban. Ngunit nang dumating ang panahon na kinilala na siya ng ama, binigyan siya nito ng karapatang gamitin ang apelyedong Pacquiao, isang sandaling nagpaiyak sa kanya sa harap ng media. Parang bumawi si Papa, sabi ni Eman sa KMJS. Sobrang saya ko po kasi hindi ko na kailangang itago kung sino ako. Ipinahayag ni Eman na hindi niya kinabuhian ang ama sa mga nakaraang taon ng pagkakahiwalay nila. Bagkus, nauunawaan daw siya ang sitwasyon noon na abala ang ama sa karera at hindi pa panahon para sila'y magtago. Ngayon, masaya siya na may komunikasyon na silang mag-ama at minsan ay nagkakausap sila tungkol sa boxing at sa kanyang mga laban. Maging si Manny Pacquiao ay nakitang nanonood sa laban ng anak kasama ang asawa nitong si Jinky Pacquiao na nagbigay rin ng suporta sa binata. Para kay Eman, malaking bagay yun. Parang isang simbolikong pagtanggap hindi lang sa kanya kundi sa kanyang ina rin. Ang simpleng bahay na ipinakita sa KMJS ay naging simbolo ng kanyang pinanggalingan. Habang ang karamihan ay nakakakita lamang ng isang maliit na tahanan, para kay Eman, ito ay paalala na lahat ng sakripisyo, hirap at pag-asa na bumuo sa kung sino siya ngayon. Diyan ako nangarap, diyan ako umiiyak dati, pero diyan din ako nagsimulang tumayo at mangarap ulit, pahayag niya. Ang bahay na yon, bagaman simple, ay nagsilbing inspirasyon sa marami, patunay na hindi kailangang magmula sa yaman o kasikatan para magtagumpay. Sa dulo ng kanyang panayam, nagbigay si Eman ng inspirasyon sa mga kabataang gaya niya na lumaki sa hirap o sa mga hindi kumpletong pamilya. Walang masama kung hindi kumpleto ang pamilya mo. Ang mahalaga, buo ang puso mo at hindi ka sumusuko. Kung may pangarap ka, simulan mo kahit gaano kasimple ang bahay mo o buhay mo. Balang araw, doon ka rin magtatagumpay. Ang kwento ni Eman Bacosa Pacquiao ay higit pa sa pagiging anak sa labas ng isang sikat na boksingero. Ito ay kwento ng pag-asa, pagtanggap at pagkamit ng sariling pagkakakilanlan. Ang simpleng bahay na ipinakita niya sa KMJS ay hindi lamang tirahan kundi paalala ng kanyang pinagmulan at pundasyon ng kanyang mga pangarap. Mula sa mga dingding ng kahoy at yero hanggang sa ring ng araneta,
Dala ni Emma ng alaala ng kanyang pinanggalingan, isang simpleng bahay na naging simbolo ng isang batang may pusong palaban.